na nadali siya ng illusion. Pero sabi ng mga Saudi guys na nandito, marami daw genie dito. Yung mapagpanggap na ano, ibang nilalang, like ghost, like naman lupa, mga ganun. Kasi nga, ewan ko, yun ang sabi ng mga kasama nyo sa trabaho, mga Saudi. Hello guys. $4 o'clock in the morning guys. Lumabas ako kasi ginising ako ni Ate Jane kasi ang ganda raw ng view dito. Ito yung balcony namin kung saan kami nakatira dito sa Magda. We wake up early because we need to do it and rush ourselves para mapuntahan pa namin yung ibang ano ng Saudi Arabia, historical place, and just to see this beautiful moon standing between Israel and Saudi Arabia. Ayun ang ganda guys. Yung nakikita nyo mga ilaw sa baba, yun yung mga bahay-bahay. Ayan, nagsasala kaya medyo may naririnig kayo. Hindi ko alam kung masi-CPR to. Ayan guys. Ang ganda. Malamig sa labas kasi tabing dagat to. Mahangin. And at the same time, it's November. Taglamig talaga dito sa Saudi Arabia. Ang lamig! Sa mga may kaya dyan or may kakayahan para pumunta rito sa Saudi Arabia, kasi open na ang Saudi Arabia for tourists, in-encourage ko kayo guys na lalo na yung mga nagpipilgrimage or yung mahilig mag-travel at i-consider sa inyong itinerary ang Saudi Arabia, kasi dito guys maraming historical na pwedeng pasyalan, isama sa inyong bucket list. Kasi guys, hindi matatawaran ang pamamasyal nyo rito gawa ng before Christ, andi dito yung story. Aside from the story in the Egypt, in the Israel, in the Qatar, or in the Iraq, diba? Ano doon yung mga ibang history sa Biblia. Actually, gusto ko rin pumunta sa Jordan, sa Egypt, and Israel of course. Pero since nandito ako sa Saudi Arabia, I'm very thankful because I am one of the million para masaksihan ang story ni before Christ. Yung mga pinagdaanan, dinaanan, nayapakan ko na rin. And para sa mga kababayan ko na nandito sa Saudi Arabia, i-try nyo mag-search sa YouTube, i-google nyo, o kaya kung nakwekwentuhan kayo ng mga kaibigan nyo, sikapin nyo bago kayo umalis ng Saudi Arabia, napuntahan ng mga lugar na ipinakita ko sa aking vlog. Ang Magda, dito sa Tabuk marami, ang Lodge, parang ito parang Ilocos, na kung saan bawat bayan may kwento, bawat bayan masarap puntahan kasi tourist spot. At habang malinaw pa ang mga bakas ng ancient story sa Bible, habang naipapaliwanag pa natin at nakikita,
pumunta kayo guys dito sa may Tabuk. Dito nakalocate ang Magda. Pumunta kayo dito sa boundary. Dito sa may Red Sea. Para magkaroon at maging makulay ang inyong buhay. Bilang isang tao. Ang pagdadaanan nyo rito guys ay pinagdaanan na before ng unang sibilisasyon. Yung nakikita nyo doon below the moon, dagat yan. That is the boundary of Israel and Saudi Arabia. At itong tinutungtungan ko ngayon ay talagang ibibuild ng Saudi Arabia, gagawing malaking city. At bago to maging tuluyang maging city, actually it's city, but what I mean is they will create a big city here at yung tinatawag nilang Liyong. At bago maging build big city ito or maging modern civilization, bago may patayo dito, puntahan nyo na ang napaka-historical na lugar na to guys. Isama nyo yung mga magulang at kapatid kung kaya nyo rin lang, lalo na sa mga OFW, dahil once in a lifetime to. Actually nung pumunta kami sa Spring of Moses, tinawag naming Well of Moses, pero Spring of Moses po pala yun, kasi yung wells is iba pa. Sabi nila matatagpuan ito sa Jethro Place, kung saan dun lumaki si Moses. Di ba napakaganda? At kung mamamasyal kayo dito sa part na to, kailangan nyo guys mag-prepare. I-prepare nyo po ang inyong mga cellphone, full bat. Bili rin po kayo ng power bank. Bumili kayo ng mga hub, cable hub. Bumili rin po kayo ng mga external memory. At the same time, mag-rubber po kayo kasi yung iba Rocky. Actually, puro Rocky Mountain ang nasa paligid. Pero kung pupuntahan nyo is dagat, yan, kailangan may tsinelas din kayo. Lagi nyong tatandaan guys, ang pagpunta rito, pag-isipan nyo at pagnilay-nilayan din. Dahil kailangan ready kayo, dahil kung hindi kayo ready, hindi kayo matatouch ng lugar na ito. So kailangan nyong i-touch ang sarili nyo, internalize kayo, para maging seryoso ang inyong pagdalaw dito. Kasi guys, ang pamamasyal dito is not just kasi guys, ang pamamasyal dito ay maaari din kayo magdasal dito dahil this is a historical place and you're talking about Bible, you're talking about the life given by God before Christ. Guys, kailangan ko nang pumasok dahil ako po ay naninigas na sa ginaw. Lamig. Pasok na tayo. Nandito pa rin. Nandito guys yung aking mga kasamahan. Bagong gising. Bagong gising. Hindi na lang mahitar pala. Mahitar ngayon daw, hindi lang ako. Sa ate o naligo. Sabi ko, ba't kaya ang tagal niyang maligo? Yung palang mahitar. Hindi kaya abutin ng charger yung ano natin. Doon sa rep. Hindi, sa taas ng ref. Sa rep. Kaya nga yung gamit yung ref. Sa taas no, ilagay mo. Okay. Tanggalin yung saksakan ng ref. Oo.
Guys, kasi dito, matataas ang saksakan, kaya akin yan. Dito. Here. Ito, matataas ang saksakan. Kailangan namin ikabit aming... Pinunod po na? Diyan lang ako. Ayan o, ganyan o. Kaya kailangan niyong gawa ng paraan guys kasi lahat ng saksakan nito matataas. Tapos ganito. Kailangan may baon. Ganun. Pero hindi lang siya basta ang tawag dito, may ganun, isaksakan. Meron kasi maliliit. Ayan. So yung malalaki, yung universal, hindi yun. Dapat meron kayo maliit. Ayan ito guys, turo ko. Dapat bili kayo guys ng ganito. Tapos, kasi hindi ito kakasya. Hindi ito kakasya guys. Kaya bumili din kayo ng ganun. Otherwise, hindi nyo ma-charge sa mga mobile nyo. Mga CP. Cellphone. So, samahan nyo kami guys sa labas. Sa aming pamamasyal. Enjoy watching. Hello guys, good morning. Ayan, bagong gising kami lahat guys at kami naka-ready na para pumunta sa Mount Sinai. Bibisitahin din namin ang biyak na bato at ang lugar ni Jethro. Iikutin namin ang buong city of Tabuk. Yan ang aming final destination. So muli ko kayong ini-invite guys na bisitahin ang Tabuk area or Tabuk City ng Saudi Arabia dahil maraming historical events na nangyari dito before Christ. So especially for the OFW na nandito sa Saudi Arabia, it will be easy for you na makapunta rito. You have the access dahil nandito na po kayo. Puntahan nyo dito dahil kasama nyo mga magulang nyo dahil hindi nyo na ito mapupuntahan pag nasa ibang bansa kayo dahil kuha na kayo ng tourist visa. Unlike as of today, meron po kayong current visa na working visa. So you have the freedom to dawar-dawar. Pag sinabing dawar-dawar guys, it's an Arabic term para sa pasyal-pasyal, pamamasyal o pag-ikot-ikot sa bawat lugar. So guys, huwag niyong kakalimutan sa inyong itinerary, sa inyong bucket list, ang Tabuk City.